Marites! Good morning, mga kumaring Marites. So, kagigising ko lang. Magbubukas tayo ng bintana. Alam niyo, ay, nagngangawa na yung pusa ko. Niantay na siguro ako magpakain sa kanila. Narinig na ako eh. So, buksan lang natin ang bintana. So, tapos na ako nag-open ng buntana. Tapos, tinatali ko talaga yung kurtina. So, huwag nyo nang pansinin. Kasi sasabihin nyo na naman eh, nagkurtina ba, tapos tatali din lang. So, gusto ko lang ng ganun para ba, alam ko naman yung iba dito, ginagawa din yun. Diba? Magpapainit ako ng tawag dito, mainit na tubig para sa kape. At magme-milk si Papa din. Kasi aalis na naman ako. Dahil isang linggo na rin, tawag ito, wala pa rin ang balita sa in-applyan ko. So, ganun talaga, antay lang. Kakarasan pat magkakaroon din. Pag wala naman, okay lang din. At least, I'll-try. Yan, so, ubos na rin yung tubig namin. 4 yung namin basyo ng galon. Dadalaw kami ni Papa pag tanghali at si Bunso sumusunod lang. So, kainit muna ako para makapagkape. Nagluto nga pala ako ng corned beef dito. Ginisa ko sa sibuyas at patatas para sa almusal ko bago ako umalis. Si Papa, ginawaan ko lang siya ng oats ulit na may banana. So, kain tayo! So, kanina, nagluluto ako, biglang namatay yung kuryente, hindi ko alam kung bakit. So, nakabukas yung mga bintana ko dito, tapos yung pintuan ko. So, huwag kayo magkakaka, bakit hindi yan screen door? Screen door siya, pero hindi siya yung ganoon sa bahay namin. Kasi nga, pag naulan daw pala, nababasa sa loob. Pag ganun yung ulan. So, kain po tayo. Meron ako dito, corned beef na with patatas, tas si Papa, ginawan ko na lang siya ulit ng oats kasi nung nakaraan, iba naman yung kinain niya. So ngayon, yun naman. Kakain po tayo tapos kape. Hindi ko siya kasabay ngayon kasi nag-exercise siya. Nauna na ako kasi alis ako. Papasa tayo ulit ng resume. Ubusin ko lang yung resume ko dyan. Ngayon, kung papalarin tayo, di ba? Why not? Chop not. Tataka kayo bakit mangkok. Ewan ko, mas gusto ko yung mangkok. Ang kainan. Parang ano lang, Korean yan. Yung pupukpok sa kabila. Tapos na akong naligo, ayan. Naligo po ako ha, kala nilang tuyo yung buhok ko. Tapos, ayan. Medyo kusok ba yung damit? Kaya yun. So, nag-polo shirt ulit po ako. Para naman presentable tayo pag humarap tayo sa pag-a-applyan natin, pagbibigyan ng resume. Actually, ang mag-a-apply dito eh, hindi naman sila talagang direct eh. Kumbaga, kukunin nila yung resume mo and then sasabihin sa'yo, i-text ka na lang. Siguro yun yung iniipon nila, tapos, mag-text na lang sila, ganun. Kung, yun nga, diba? So, ngayon is, nakapag-ready naman na ako. Mag-aayos na ako ng kamukhaan ko. Kamukhaan? Hindi ako masyadong nag-makeup talaga.
No. Suklay-suklay lang tayo. Tapos si Papa, nagbigay ng pera na pambili daw niya ng shorts niya. Kaya, ayun. Bilan ko na rin ng pagkain niya daw. Sabi ko, meron pa namang stock. Parang naawa naman na siguro sa akin, no? Kasi, di ba? Pero meron pa eh. Sabi ko sa akin, meron pa dyan. Sabi ko sa kanya. Bilang ko daw siya ng underwear. Ayun. So, ang unahin natin is ganito tayo. Kasi, tawag dito, wala akong salamin dito sa yung salamin ko nandun sa pintuan mismo. Yung yung pilikmata ko. Para daw akong naka eyelashes extension. Tawag dito. Mahaba lang talaga pilikmata ko. Tapos yung asawa ko, mahaba din yung pilikmata niya. So, pwede ko muna tayo bago ang eyeliner. Hindi talaga ako nagpapawilish or yung kumbaga magme-makeup ng simple lang, pulbo at lang. Pero pag tawag dito, once na alam mo na hard ang lola, di ba? So, yun. Nagmamascara tayo. Para, naman. Ilusin ko na lang itong polo shirt ko mamaya sa salamin. Binili ko lang din to eh. Kasi nga, kailangan. Alam mo na. Pick up yarn. Eyelashes extension. Charis. Ano ba yan? Ang gulo naman na hairdo. Sabi nga lang. Ano ba yung ko? Naluka ako sa pilikmata kes. Diba? Tapos, sabi tayo ng ito. Shawil. Lip tint naman. Lip tint lang tayo. Magumanda martis ninyo. Gumanda ba? Charis. Okay na yan. Kung tayo magpapaakit for today's video. Charis. Okay na yan. Simple makeup lang tayo, no? Tapos, ito yung pabango ko. Victoria's Secret Bombshell. Paubos na nga. Meron pa ako dito isa. Bango lang tayo. Medyo babango-bango naman tayo kumarap sa mga pagsisendan natin, no? Yung long. Kiss muna ako pa. Iwan na naman kita. Apply tayo for today's video. Maglakad-lakad ka, maaraw. Sasamahan kita doon, oh. Habang nag-atay sa sakyan. Alis muna ako. Tapon ko pa yung basura bago ako lumabas. After ko nga palang nagpasa ng mga resume, dumiretso na ako dito sa bilihan ng mga shorts ni Papa. Ito yung gusto niya mga shorts yung army design. So, size 30. Buti na lang may nakita ko kasi the rest ay big large na. Puro 35, 37. Ang ganda sana yung kulay na yan kaso yun nga, walang size. After ko doon, dumiretso na ako dito sa bilihan ng tinapay. Dito talaga ako bumibili ng tinapay kasi grabe, ang sarap ng tinapay nila dito. May mga cakes din sila, parang Goldilocks style. Shout out sa may-ari ng bake shop na to. Charis, baka naman. Sarap ng tinapay nila dito kaya binabalik-balikan ko yung tinapay nila. Kahit si Papa gustong-gusto niya, kaya dito ako bumibili. At after ng aking paglalakad, pumunta ko dito sa bagong bukas dito sa Nepo. Grabe, ang sarap ng ice cream nila. I-try nyo. Itong binili ko is mango ice cream. Sobrang sarap. At ayun na nga, tapos na ako nagmuni-muni sa ice cream store na yon. Naglakad na ako papunta ulit sa kabilang sakayan para sumakay na ako dahil pagod na ako Kanina pa ako kaya ako lakad ang lakad, pero okay lang. At least, diba, natapos ang araw na to. Kauwi ko lang. Haggard ang martis ninyo. Pero wag ka kumakapit pa rin yung eyelashes. So, ayun. Pagod ako.
Ay, nako. Maloka ka. Dun sa Chokes to Go, hiring na sana ako. Ay, hired na sana ako doon. Sa Chokes to Go. Kaso, magti-training sa Ordaneta. Tapos, doon ka pala i-assign sa Baguio. Ay, nako. Hindi ang pwede, yun ang layo. Lalong maiwan si Papa. Kaya ayun. So, sabi ko hanggang Alaminos na ako. Pinag-apply ka pero ano ka, yung tawag dito, mapili ka. Ang layo kasi no. Bahala na dyan. Kung yung mga in-applyan ko pa kanina, kung mag-text sila o hindi, okay lang. Well, hindi natatapos ang buhay doon. So, yun yung pinabili Papa brief. Diba, ito lang na daw yung brief niya, nawawala daw. As in ako sa short, ito, size 30. Sabi niya kasi army, design, diba? Ano ba ko? Tapos bumili lang ako ng tinapay. Bumili si Papa ng tinapay. Masarap yung tinapay sa Galaxy. Doon ako nakabili. Masarap ko sa noodles. So yung tinapay. Masarap ko. Kasi ito, may cheese. O tingnan nyo, puro paper bag. Kaya talagang nagdadala ako ng eco bag. Wala. Hindi ka nagdala ng eco bag. Ayun ako. Baka pagdating mo dito, hanggang ka na sa kaka. Kulit-kulit na kami ito. So, ayun, pahinga lang muna ako. And then, kain muna kami. Ay, nakapahinga na ako. Ngayon is, anong oras na? Mag-5 na. So, magsasaing tayo. Kasi, yung niluto ko kanina is, kaunti lang bago ko iniwan si Papa kanina. Sabi ko nga, pag umuwi ako, iniiwanan ko ng pagkain si Papa. Para may tira pang ulam. So, pwede pa yan. Kung alam ko ilasa sa ref. Kasi ang expiration nito is sa 22. Ayan. Tapos ito sa 23. Try nyo po. Masarap. So, pugasan ko muna itong sa iwan ko. Maluka ako. Nag-text na naman yung Chokes to Go. Sabi niya, need daw ng reliever sa Burgos at sa Dasul. So, ayun na. Sa Alaminos na kasi ako kumbaga, mag-reliever ako doon. For sure, ang out doon 6 to 6 mga ganun. Ayun, diba? So, yung habol ko talaga yung dito. Yung nauuwian ko si Papa. Hindi naman sa namimili ako ng trabaho, Baka isipin nyo, ano ba yan? Nagharap ng trabaho, namimili. Hindi, kasi syempre iniisip ko na si Papa. Ikuwi pa ako ng Dasul. Meron pa naman doon. Meron pa naman akong tutulugan kasi nandun pa sila ading ko. Pero dahil kasi iniisip ko, si Papa. Nagtatrabaho din si Bunso. So, wala. Tapos kanina, paalam ako sa asawa ko. Sabi ko, yung training na daw ako. Pero sa Ordaneta. Tapos sa Baguio ako i-assign. Sabi niya, ay hindi. Sabi ko na yun talaga ng asawa ko. Sabi niya, mag-a-apply ka dyan. Dyan lang. Sabi niya. Naintindihan ko rin siya kasi iniisip niya rin si Papa ko. Alam niyo yun. Iniisip niya si Papa ko na walang kasama. Kaya nga diba, sinasabihan niya ako palagi na huwag mo nang magtrabaho. Ako lang itong makulit. Sabi ko, pinasa ko lang lahat ng ko. Resume ko. So, sabi ko sa kanya, pag walang mag-text at hindi ako panarin, sabi ko, yun nga. Titigil na ako. Sabi ko, ano na lang ako. Isip na lang ulit ako. Pwedeng nag-extra income sa akin naman, diba? Ito, pag-vlog ko, kumikita din naman po ako dito. Kaya,
Kaya sa mga nag-iisip dyan na, bakit pa nga ba ako naghahanap ng trabaho? Siyempre, extra income din. Ito ko rin tulad si ate ko na habang alam nyo na, wala tayong nahahanap na permanent na bahay. Laki din itong expenses dito, no? So, ikwento ko na lang sa inyo mamaya kung, kasi may nagtanong kung sino ang nagbabayad ng monthly rent nitong bahay. So, check ko na lang sa inyo. Tapusin ko lang itong hinuhugasan ko. Tignan nyo to, bigay ni ate ko, yung kalendaryo. So, our prayer, we come to you with overflowing gratitude for the abundant blessing of minerals in the... Ganda, no? Tapos, ito, pinauwi ko tong fire extinguisher ko kasi, syempre, mahirap na, diba? So, ito yung fire extinguisher ko sa tindahan. Good evening po, mga kumaring marites. Huwag nyo lang pansinin itong baby bangs ko. Sana all my baby. So, tapos namin kumain ulit ni Papa. Kaya yung ulam namin kanina is yung kaninang tanghali. Gulay. Tapos, ayun, natapos naman maghapon na pag-apply kanina. Sabi lang, nagpas-pas lang naman ako. Yun nga, inuulit ko. Marami silang hinahanap, no? Yung sa isa na fast food na pinasahan ko, college level. Wag ka. Cashier, yan na yun. Nagugas ng plato, si serve. College level, ang nakalagay. Pero try pa rin ako, nagpass pa rin ako ng resume ko. Tapos sabi ko itong kay Manong Guard. Kasi lagi naman binibigay sa mga gwardiya yung resume pag gusto mo mag-apply. So, sabi ko, pero hindi pa ako college level ha, sabi ko. Okay lang yan, try ka lang ng try. Doon ako na-inspired kay Manong Guard. Shoutout ko sa inyo, hindi ko po alam ang pangalan nyo, pero thank you po, kasi sabi niya, okay lang yan, try and try, malay mo. Sabi niya, ganyan naman. So, mag-pass ka lang. So, pag tinext kayo, kahit naman na college level yung mga kasabayan mo, okay lang yan, hindi naman yan nade-base sa, sabi niya nga. Yun nga, hiring kasi yun na fast food. So, di ko na siya babanggitin. Nakita ko doon sa labas na yung hiring, tapos nakalagay doon na college level, mga ganon. Tapos, parang syempre ikaw, di ba, parang iisipin mo, syempre, TESDA nga ang natapos ko, housekeeping, opo. Ang hinabol ko po doon kasi noon, in situ, kasi akala ko makakapag, trabaho ako sa isang hotel sa Japan, nung time na TESDA ako. Pero nung araw na yun na yung hindi na ako makaalis kasi nga si Papa hindi ko na siya maiwan. So, I think kwento na to noon itong pagtitest ako pag-abroad gano'n. Asa yun nga. Sabi ko kay Kuya Manong Guard. Actually, 2 pinto yun. Exit saka entrance. So, punta ko sa exit. Doon ako. Kasi dito sa may entrance, medyo maraming tao. Hindi naman siya nahihiya mag-apply. Kumbaga, siyempre, itatanong mo lang naman, sakto lang mang guard doon sa entrance. Nandun siya sa exit. So, doon ako nag-apply. Kaya, sabi ko, kay Manong Guard, okay lang yan, try and try. Tingnan mo, marami rin nagpasa, sabi niya sa akin. Sabi ko, no? Kasi may mga, may mga, hindi ko naman nila lahat, may mga guard din na, pasa ka lang, parang ganun lang. Hindi ka na i-entertain na palakasin yung loob mo. Ganun. So, hindi ko nila lahat po, mga hello po sa mga magigiting nating gwardiya dyan. Alam ko rin yung pagod nyo. Siyempre, di ba, 12 hours. Umaga na. Duty ng umaga, duty ng gabi. So, yun ang chika lang. Pero, yun nga, sabi ko sa sarili ko, siyempre, di ba, yung resume na pinasa ko, parang nanghina na ako doon. Actually, parang na-disappoint ako sa sarili ko na, baka sabi ko gano'n. Kasi wala pa, 1 linggo wala pa. Pero malay mo, diba? Pero meron ako isang na-applyan doon. Sabi niya, tinanong niya ako kung sino nag-refer sa akin doon o sino nagsabi na hiring doon. Hindi sila hiring Sabi ko, wala po. Nagbakasakali lang ako, sabi ko. Tapos sabi niya, pero April pa to, sabi niya sa akin. Sabi ko, January, February, March, April. Bahala niya dyan kung ano mauna. Sabi ko, sa isip ko na lang. Okay lang po, sabi ko din. Kasi kung saan nga ako, diba? So, yun nga, habang nag-aantay ako, tapos, mali mo, yun pala yun para sa akin, di ba? Hindi natin alam, di ba? Kaya try and try. So, try ako sa fast food. Kasi meron din akong experience dyan, ako sa Greenwich, ganyan. Tapos sa Jollibee. So, yun nga.
And then, nag-chika lang ako kasi tinatanong kung kamusta si papa ko dun sa gamot niya. So, ito yung talagang chika, hindi yung sinabi ko. So, pag-pray niya na lang po ako na magkaroon man at kung wala man, thankful pa rin ako kasi yun nga. Naghahanap lang ako ng isa sakit ng katawan po. Charis. Ako lang ang makulit nun. Yung sa gamot naman ni papa, ayan, so pakita ko sa inyo. Ito yung basket niya. Nagyan siya ng basket. So, may mga gamot pa siya dito. Ngayon, ang problema is, binili ko siya kasi ang nireseta sa kanya is 100 na tablets, tigwa 100. So, ilang ano din yun. Siguro 2 buwan mahigit. Tama ba? Kasi, bumili na ako ng 30, 3 buwan ata yung 100 pieces. Basta ka na magkwenta. Charis, pinirapan ko pa kayo. And then, ayun nga. Nung time na nag-take siya, isang linggo na ata siya mag-take. Tapos, inobserbahan lang. Yung sa paa niya, okay siya. Talagang umeffect siya sa paa niya. Tapos siguro dahil nga nanibago yung buong katawan ni Papa at marami din biglang tinitake na gamot. Dahil ngayon ang nireseta sa kanya ng doktor. Sabi niya parang hindi siya, parang nanghina siya, parang gano'n. Siguro dahil ngayon nga, sabi ko nga nanibago. Sabi ko gano'n kay Papa. Try mo lang ulit, sabi ko. Tapos nag-try pa siya. Hindi niya kaya. Sabi niya sa akin, try nga natin na hindi muna ako uminom, sabi niya. Siyempre ako iniisip ko, sure ka ba dyan? Kasi yan yung nireseta ni Doc. Sabi ko, may naman ako sabi, hindi lang porket nireseta ng Doc, okay sa kanya. Pero hindi ako nabasa sa comments na ingat din sa pag-inom kasi minsan napupunta sa dialysis. May ganun po ba? Oo, nabasa ko yun hindi ko lang alam kasi na nag-comment dun. Nabasa ko yun tapos kung nga, napapaisip ako, hindi kaya ni Papa, parang sa parang hindi niya kaya yung malakihang kasi syempre para sa puso, dire-diretso cholesterol, yun nga yung pampalabnaw, pampalapot, whatsoever. O yung kasama na Pepa, pero hindi ko alam kung ano yung ininom niya. Alam ko, grabe tayo So yun nga. So yung mga gamot niya, natin hindi kaya ng bulsa, charis. Hindi niya kaya. So, yun ang inaano ko sa kanya. Iniisip ko, sige pa ako, try natin. So, ang iniinom lang niya is yung para sa puso. Tingnan niyo to. Shape heart siya. Pero ito kasi hindi mo siya buong iinumin. Sabi ng doc, wag buo. So, hinahap-hap siya. So, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. So, ayun yung kalahati. Natitik niya mamaya yan. Tapos, yung para doon sa inubos na lang din niya. Yung para doon sa tuhod niya na naalis na yung sakit. Ayun po, yun ang problema sa gamot ni Papa. Ito, exhibition. Ayan. So, hindi siya hindi ko alam kung hindi niya hiyang or what. Sabi ko, sure ka dyan pa. Sabi ko, baka mamaya, bago ka lang. Ayun, may pilit kung yun naman yung ng katawan niya. Sabi niya sa akin. Yung para sa puso na lang, saka para sa cholesterol. Sabi niya, sige pa, sabi ko naman. Naubos naman yan na yun. Yung tanghali kasi siya. Tapos yung pang-heart na lang ang halos ipitake niya. Yun parang nagiging okay siya. Kasi ubos naman niya na yung para sa tuhod niya. So sabi niya sa akin, okay to sa akin, ito na lang. Sabi niya, so yun. Okay, sabi ko. As long as okay ka ako sa kanya. Kasi ayaw naman namin napabayaan si Papa na kasi sakit na kasi nga di naman stroke. Tapos, yun nga, may mga nababasa rin kong comment na na ipa-ECG, ipa-echo di ganun, chera. Na ganun na po na namin si Papa. Kaya, lahat po, nagawa na namin para kay Papa. So, yung katawan niya na lang ang parang diba? Noong time na hindi siya nag-detect, nakakapag pa siya. Higa lang ng higa na tinitake niya. So, hindi ko naman ito sinisisi itong gamot, ha? Huwag niyo po kayo i-judge. Huwag niyo po kayo may i-judge or yung doc na nagbigay sa amin ito. So, sa amin, may tuwala naman kami. Pero, yun nga, dahil hindi kaya ni Papa, sabi nga sabi ko sa kanya, tingnan natin. Kasi, syempre, 30 pesos yung binili ko. Medyo pricey din to. Pero, yun, nabuti nga lang, hindi ko binili ng marami talaga, tigwa 100. So, yun, sabi ko sa kanya, pag medyo yan pa rin ang ipapabili if ever na, huwag naman na sana, bumalik. Kaya, sabi ko sa kanya, sige, garod ako. Nagsabi rin siya kay ate ko. Kaya, okay lang.
Yun lang, yun yung parang ano ko nga yung concern ko. Pero okay si Papa ngayon kasi nga hindi na siya nagtitake ng maramihan. Siguro nga nabigla lang talaga yung katawan niya. Hindi na sanay na maramihang inumin. Ayun. So, lesson learned na lang din na pag bibili ka is isang linggo muna. Yun. Okay rin lang, at least, di ba? If ever naman na magkaroon ng something sa kanyang katawan ulit, alam na natin. Pero hindi naman porque yun na yung dahilan. So, yun nga. Maraming salamat po. I-end ko na rin itong vlog ko dahil napagod ako ng bonggang-bongga. Sana dumating ngayong araw na hinihiling ko, di ba? Pero okay lang din naman. Huwag tayo maging nega sa taong to at sa dadanasin natin araw-araw. Magpasalamat tayo kung ano ang meron tayo. Diba? So, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe, and hit niyo na po notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako mag-upload ng aking vlog. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Bye!